Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagsalita na po ang mga Ilocano, mga kababayan. Kung nagsasayang ka lang ng pera, ay me sa mga ads mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na iboboto ng mga Ilocano. Grabe mga kababayan, yan po ang naging resulta ng pinaggagawa ni Amy Marcos. Unang-una, yung pag-iimbestiga niya. Yan po sa Senado na pinalalabas niya na masama itong kanyang kapatid, masama ang Administrasyong Marcos, mali ang pinaggagawa ng Administrasyong Marcos. At pangalawa, itong kanyang pagsali sa kampo ni Sara Duterte, na kung saan itong kampo ni Sara Duterte ay minumura, nilalait, sinisira itong Administrasyong Marcos. At kung ano-anong paninira ang sinasabi laban sa kanyang kapatid. Pero doon siya kumakampi, imbis na suportahan ang kanyang kapatid na presidente. Kaya galit na po ang mga Ilocano. So ngayon, ito si Amy Marcos na napagbibintangan. Kumbaga, ito yung puting ahas. Siya po yung nagkakalat ng fake news at isinishare po dyan sa kalaban. Kaya sabi nga ng iba, finish na si Amy Marcos. Akala niya siguro mas marami itong mga DDS. Itong mga DDS naman na kinampihan niya, hindi rin naman naniniwala sa kanya. Konting-konti lang talaga ang nauuto ni Amy Marcos. Tingnan nyo, yung panoorin nyo yung ito hindi ko naman nire-recommenda pero ako kasi nakikita ko, yung mga vlog ni Banat Bay, talagang hindi po siya agree sa pagkaka-endorso ni Sara Duterte dito kay Amy Marcos. At hindi niya iboboto si Amy Marcos kahit siya full-blooded Duterte supporter. Si Salpanelo, hindi niya iboboto si Amy Marcos. Ang Bopols lang naman na iboboto si Amy Marcos kahit ayaw niya, kahit labag sa kanyang paninindigan ay itong si Harry Roque. Dahil sobrang sip-sip kay Sara Duterte. Pero iboboto mo yung tao kahit ayaw mo. Ano ka tanga? Na tuloy kang abogado, wala kang sariling paninindigan. Hindi porke inendorso ng idol mo, iboboto mo na rin. Hindi ganun yun. Iboto mo sila ayon sa iyong pananaw, ayon sa nakikita mong credentials, sa nakikita mong kakayanan nila. Hindi porke inendorso ng Duterte, iboboto mo na. Ang dami pong hindi naniniwala kay Amy Marcos, kaya finish na mga kababayan etong si Amy Marcos at itong kapwa niya mga Ilocano dyan po sa Norte. Solid po, laban po sa kanya. Solid po ang Norte na wag iboto etong si Amy Marcos. May kumalat ho kasi na video, again, Amy Marcos at Sara Duterte. Mukhang ginagatasan na maigi ni Amy Marcos itong kanyang NFF, Newfound Friendship kay Sara Duterte. Ginagatasan niya ng malupit, ginagatasan niya ng matindi. Ngayon, si Amy Marcos ay sobrang desperada na gagawin niya lahat kahit magmukha siyang eng-eng at magmukha siyang angat para makuha ang pabor ni Sara Duterte. Kahit mapahiya siya, kahit na magmukha siyang angat, tatanggapin niya dahil kailangan niya si Sara Duterte. Wala siyang magagawa. Kahit wala ng dignidad, kalimutan ng itinuro ng kanyang ama, etc. etc. Kasi hoda na yan. Why did you disappear? About Margie and Tony. Kasi nakita niya yung cake sa ay, grabe! In-invite kayo. Nangyari yan sa akin, ilang days na. Tapos nandun kami sa Peninsula, nandaming tao. And that's so many people talaga. Tapos, ganyan mo na sa hospital, ginaganyan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan, ganyan. Tapos kain ko siya, kain na, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo kayo. Yes. Yung karig na yun, pagka naging girl. Ngayon. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kung Para pala daw ako iwan mo na kami. There's something weird about this video. Una, pansinin nyo ho yung intro. Na kanino ho yung camera? Sino ang nagla-livestream? Si Amy Marcos ang nagla-live. Napakawalang yamo, Amy. Si Amy Marcos ang nagla-live. Pero na kanino yung camera? Na kay Sara. Alam nyo? Makakalbo ako dito kay Amy Marcos. Kung si Amy Marcos ang nagla-live, edi dapat yung sa loob ng kwarto makikita natin. Hindi ba? Mamemeke na lang kayo, hindi nyo pag ginalingan. Anak kayo ng tipaklong talaga. Kapag ibang tao humahawak ng cellphone ni Amy Marcos, ano ibig sabihin? Pinagplanuhan. Ano to, reality show? Keeping Up with the Kardashians ang peg nyo? Ang bobobo nyo talaga. Kayong mga tao ni Ivy, ang bobobo nyo. Gusto kasi nilang palabasin that this is impromptu, this is something na hindi pinagplanuhan, etc. etc. Pero fail. Kaya hindi na ako magtataka kung si Amy Marcos ang puting ahas.
siya ang source ng lahat ng chismis. Pangatlo na to, kung scripted yung pag-entra, most probably, scripted din yung kwento. Kasi nga, scripted yung live stream So kung scripted yung pagpasok, scripted din yung kwento. Ganun lang kasimple yun. Let's clarify this. Ang daming questions Kailan mo siya na-invite? Bakit? Kasi kung recent yan, I will say na it is a lie. Sasabihin ko kasi sinungalingan yan kung recent. Alam niyo kung bakit? Kasi kung recent yan, bakit sinasabi ni Amy Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ni BBM? Yun, it makes sense. Bakit? Kasi pati sa mga pictures, alam nating lahat na hindi sila nag-uusap. Hindi nga sila nakikita pag Sunday. Tapos all of a sudden, biglang merong kwento na nagkita sila sa peninsula at sinasabi niya dumudugo ang ilong ng kung sino man. I will assume na kung ang pinapatungkulo niya ay si F. Elisa Marcos, ang sasabihin niyang sila ay yung mag-asawa, syempre. President Duterte, nakulong ako 2 beses. Magbabago ka sa loob ng kulungan. Sana wag mo masamain ito. Kailangan ng kaluluwa mo na magbago. Kailangan na wag ka nang magpanggap na hindi ka gumawa ng kasalanan. Ang laki ng kasalanan mo. Hindi lang sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Ang nanay mo ay isang kilalang Catholic lay leader sa Davao, malapit sa mga Jesuita. Very prayerful woman. Siguro sa iyong kulungan, magdasal ka sa nanay mo, and I will pray to your mother to intercede for you. It is not too late to ask forgiveness. Magandang aminin mo na, wag ka na magsinungaling sa ICC. Aminin mo na lahat. Pag inamin mo na lahat, the ICC will give you only 2 life sentences. Not 5, not 10. 2 life sentences lang. Pero mas may kapatawaran, mas may pag-unawa ang tao sa isang nagpapakumbaba at umaamin na may kasalanan ako. Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libong kapwa Pilipino ko. Ganun po ang gawin nyo. Maraming salamat po. Kahit gaano naman kasama ang tao, papatawarin pa rin niya ng Diyos. Actually, papatawarin pa rin naman siya ng mamamayang Pilipino. Papatawarin pa rin naman siya ng mga biktima niya, ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami namang mga ganyan Kaya lang, kailangang makita yung pagsisisi kay Digong. Kaya lang ang tanong, sa tingin niyo ba, magsisi kaya si Digong? Sa tingin niyo? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.